Good day sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating Markado Official na channel. Talagang usapang magmamanok lang po. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan ay shout out muna tayo dating talagang tinapos yung video natin mga kaibigan. Nag-text, nag-comment na may hashtag wag magyabang. Itong si Anthony Espinilla, ito kaibigan natin, at saka itong si Parkinson. Good morning sa inyong dalawa mga pare ko. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, itong ilang araw ba na ipahinga ang manok sa training during conditioning. Itong sa conditioning mga kaibigan, sa training, if we talk about sa training nila. Ang training naman mga kaibigan sa first day mo, ay talagang full ang exercises doon mga kaibigan, talagang heavy ang training. Hanggang paangat yan mga kaibigan, paangat na heavy, talagang heavy. Tapos, paunti-unting, mga kaibigan, pagbaba po ang, ng intense ang training ko. Yan ang, dyan sa akin na yan mga kaibigan, sa akin nalalaman. Pero sa mga may alam na rin, ay tayo na may very observant sa mga, talk about social media mga kaibigan. Makita naman natin doon na ang training talaga mag-umpisa, lalo na sa 21 days. Heavy talaga yun, kaibigan. Paangat yan, tapos pababa, mga kaibigan. Ibig sabihin, heavy siya. Example lang ito, mga kaibigan. Magkahig ka ng 10 minutes, tapos, ipagpalagay lang ito, 2 minutes. Tapos, mag-angat yung mga kaibigan, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, hanggang 10 minutes. Tapos, bababa na naman, mga kaibigan. 9, 8, 7, hanggang sa 3 days before the fight, wala na yun, mga kaibigan. Kaya sa akin, itong sinasabi nila na kailan ba natin ipahinga, kung if you talk about training sa manok, exercises, kumbaga, 3 days before, mga kaibigan, kasi ito namang mag-training ka ng manok, sabi ko, heavy tapos pababa, mga kaibigan. Ibig sabihin na talagang paunti-unting kunin yung, paunti-unting bababain yung sa exercises, mga kaibigan. Sa katapusan mga kaibigan ay pagpalagay na natin sa 15 days before the fight kasi 18 mag-ano ka na dyan, talagang hinto na. Sala siguro yung mga scratch box na lang, kunting light na kahig lang, 2 bisis lang ganon, bangga 1 bisis, mga ganon, talagang light na lang kaibigan. Hanggang sa 3 days before the fight ay wala na yun. Pahinga na, pati mga tablet, mga vitamins na ibinigay nyo, talagang sa akin, hinto na lahat yun. Lalo na yung exercises mga kaibigan. Pag-umpisa yan, D1 sa 21 days, kasi nakapurga na yun. Light muna. Tapos kinabukasan, talagang heavy na yan mga kaibigan. Mag-umpisa ka sa kahig na 2 minutes, hanggang naman, another 2 minutes, tapos talagang pahibi mga kaibigan, talagang ipatakin mo yung manok mo. Tapos naman, pagdating sa palagay na nating 9 days, bababa na yun mga kaibigan, bababa. Hanggang sa mag 15 days na, medyo mga scratch box na lang, kunting kahig, paalakad-lakad, yun na lang mga kaibigan, yun ang natin, lalo na pag tayo'y malaban sa mga ulutan. Sa ulutan naman kaibigan, yun, kahit hindi ka na magbilang dyan sa tinatawag nilang 21 days conditioning, kaibigan. Kasi malalaman mo naman yung manok, kaibigan, na may laman ang muscle na medyo
pumuputok na po, anak ko. Ang palo din doon mga kaibigan, pumuputok na rin po. Kailangan ding ipahinga yan. Ipagpalagay na lang natin mga kaibigan na 6 days before sa 3 days. 3 days before the fight. Mag-ano ka ng 6 days bago mag 3 days, mga kaibigan, so, papuntang away. Unti-unti pahinga yun, scotch bath, kahig ng kunti, palakad-lakad. Yun ang ginagawa ko. Sa akin naman, karamihan sa aking away, mga kaibigan, na puro, yung ulutan lang po. Pero kahit ulutan, mga kaibigan, kung nag-ano ka man sa training, exercises din, pahinga mo rin yun. Maghibi ka rin, mga kaibigan. Kung talagang sinisit up mo itong manok na ito na talagang ilaban mo sa ganitong pizza po, talagang mag-heavy training ka rin, mga kaibigan. Ipagpalagay na natin 6 days. 6 days din na unti-unting palight. Okay na yun. Kasi itong manok talaga, mga kaibigan, maganda talaga ipahinga mo 3 days before the fight. Talagang wala na po. Kasi ang manok, talagang ma-relax din yung mga muscle nila, ma-relax din yung mga balahibo nila, na makita mo sa pagkatapos na yung training, conditioning, na ang balahibo na isang manok na kaibigan, talagang makintab. Saka parang tingnan mo, kaibigan, parang may mga wax, may mga laman. Yun, napaka-healthy ang mga manok na yan, kaibigan. Talagang makitaan mo yan na talagang may mga palo. Siyempre, ang twinting na kaibigan, talagang dala na yun. Kasi, paano yung magaling ka dyan sa exercises mo, tapos di ka marunong magpuwent ng manok, wala pa rin. Kaya dala na yun, sama-sama na yun lahat, kaibigan. Pero sa ating pinag-usapan, itong kailan talaga ang oras o araw na ipahinga na ating mga manok sa exercises, sa akin, 3 days before the fight, kaibigan, talagang wala na yun. Sabay na yung mga tablita, mga ganon. Wala na. 3 days before the fight. Galing siya sa light training yan, kaibigan. Kasi ang manok, kaibigan, pag hindi mo yan ipahinga, parang tao din yan, mga kaibigan, sa mga tawag nila dyan sa mayroong mga pananakit sa katawan, siyempre ma-feel din yun sa mga manok, mga kaibigan, kasi muscle din yun eh. Kaya imposibleng hindi din nila yan maramdaman. Kaya pag pinahinga na natin yung manok, pero naman ang manok, mga kaibigan, pag nakakondisyon yan, madali lang makarecover po. Lalo na pag marunong ang nag-handling, mga kaibigan, talagang sa gabi, sa madaling araw, ipalabas mo yan para mapasukan ng moisture ng manok. Medyo malamigan siya. Ako, madali lang makarecover ang manok, mga kaibigan, lalo na sa yung mga heavy training niya. Tapos makapag-relax siya for 3 days. Ako, kuha na yun, mga kaibigan. Sa atin, sa nagtanong sa akin dito na ilang araw ba ipahinga ang manok? 3 days for the fight. Wala na talaga yun. Galing siya sa light training kasi sabi ko, hibi, pababa ko. Kung alam niyo yun, alam talaga yun kasi magmamanog tayo eh. Talagang galing na siya sa mga light training. Tapos, 3 days before the fight, wala na talaga. Yan ang pinakamagandang parelax sa manok para, siyempre, anuhan yun talagang laban na yun. Ang kalaban mo rin dyan, ganun din ginagawa. Imposible naman hindi nila yan ipahinga 3 days before the fight. Alangan, mag-training pa rin. Walang mangyayari sa manok, mga kaibigan. Yung lakas nila ay talagang magamit na po. Kaya sa atin, mga kaibigan, napaka-importante po yung, lalo na sa mga kaibigan, yung magpahiting ka ng manok, yung magpatuka ka, kahit huwag mo ang ipa. Grabe, mga kaibigan, parang nag-training. Kapag ganyan, mga kaibigan, patuka lang ng kunti, tapos palakarin lang, huwag na yung parang i-training yung manok, tapos iganon pa yung mga paa. Sa laban, actual na laban na, naku, mga kaibigan, huwag niyo sanang gawin yan. Kasi, pag ganyan, wala naman yung, mga kaibigan, wala naman yung silbi na. Kasi, di o fight na eh. Ang dami kong nakita dyan sa subungan, mga kaibigan, na iganon pa yung mga paa. Ako, wag na po. Baka o sa pa, mga kaibigan, malisa pa yan. At saka yung iba, magkahig sa ruida, mga kaibigan, grabe, parang nag-training din. Sa akin dyan, wala na po. Pagpatuka yan, pagkatapos yan, palakari mo ng manok. Kasi galing training na yan eh. Ready to fight na yan eh. Wala na huyang mga kung ano parang nagkahig na parang nag-training, kaibigan. Tapos i-stretching pa yung mga paa sa akin, kaibigan. Wala na po yung mga ganyan, kaibigan. Kasi wala nang gamit yan. Kasi tapos mo nang ginawa yan eh. Kaya ka nagpahinga ng 3 days for the fight para
maka-relax yung manok mo. Tapos di upright doon na sa ruda, ganun mo yung mga paa. Ako, mahirap yung kaibigan. Kaya depende sa atin talaga kung maiwasan yung ganun. Iwasan natin, pero hindi ko sinasabi mga kaibigan na sundin yun. Ito sa akin lang. Baka ako di nagkamali din. Di, tayo dito mga kaibigan, ay changes of ideas lang. Walang nagtuturo sa atin dito. Hindi ako nagtuturo, hindi din kayo pininsang sundin. Pero sa akin, yun ang ginagawa ko po. Kaya yun lang po, magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan.